Tungod kay ang imuhang kalaglawas o espiritu na dala nimo sa balay alampuanan sa tuwing nga Dios, and we worship Him, and we experience Him today. Amen. Hallelujah. Now, karong kabuntagon, we're going to continue the series that we have, as I have promised, and we thank God for this opportunity nga masumpay nato dayon atong previous nga pagtuon. Last Sunday, we talk about you are the salt of the earth. Amen? Og na nindot kaayo nga kanang i-remind ta ni Lord pinaagi sa iyang pulong about our purpose in this world. So this morning, a continuation, we will also be reminded by the Lord in Matthew 5:14 to 16. I'm requesting the congregation to gamay lang kayo, mutindog lang ta kadali. And if you would, I will be reading the first slide, and then you will be on the second slide, and we are going to read all together for the last slide. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful opportunity that you've given to each and every one of us. Lord, we know and we believe that there is no accident, Lord God, in your eyes, that you have ordained this time, that each one of us will be here in this particular place to listen to your word. I pray, Father, give us the clarity of mind and of heart, and let your Holy Spirit hover over us and remove, Lord, every hindrance that keeps us, Lord, from receiving the optimum value of your word. Lord, we pray, use your humble servant, Lord God, to communicate what is meant to be transpired to us this morning. Cover us with your most precious blood in Jesus' name. Amen. So makapanglingkod ang matang usa. Called to shine the brightest. So gitawag tang tanan to shine, and this is our purpose. Gani nagihisgutan sa verse 14, ye are the light of the world. It is another declaration of the Lord sa atong kinabuhi nga kita kahayag aning kalibutan. Amen? Light is one of the most powerful invention that we have in the world. Og I believe nga tanan siguro balay na ay suga. Kung dili man siguro suga nga sama ni ini na ay mga suga nga kana bitaw mga decorative light aron ma-emphasize gyud ang atong mga decorations such as this, mahatagan og detail ang ato ang mga panel para mas nindot pa gyud ang ato ang sulod sa panimalay. Dili lang siya ingon nga need, kun dili nahimo pud siya karon nga for aesthetic purposes. Amen ba? So, nindot kay nga mga landscape diya kung butangan pa gyud nimo og light, mas ma-enhance pa gyud siya. You see, nakita nimo ang power sa light, and God is talking to us. You are the light of the earth. But pasabot, mas manindot ang kalibutan kung imong himuon ang imong purpose. Amen. Naatay purpose and to keep that light shining. Ang bulan or moon, dili siya mag-emit og kaugalingon nga light. But he get light from the sun. Mao nang pagkagabi, pag naay moon, musigas siya, pero it's not its own light. Gikan na siya, nag-charge na siya gikan sa sun. Maupod unya ang atong mga kinabuhi. Ang atong kahayag nga maayong mga buhat, sa tinuod lang, wala mang ginindot sa atua, kung kita-kita lang. Pero kinahanglan ta mukuha og kahayag gikan sa Dios, sama sa buwan nga nikuha kahayag gikan sa adlaw, to make it shine gikan sa atong kinabuhi. And I do hope kitang tanan karon makakonekta gikan sa source sa kahayag nga mao ang atong buhi nga Dios. Amen. Nayon siya, ye are the light of the earth or the world. It speaks about our identity. Di ba? Ang tao pag tan-aw nato, uy, unsa man iyang uniform? Blue, taga Butuan Faith ni. Pag tan-aw nato siyang uniform, naka-maroon. I don't know unsa ang school lang maroon. Or naka-checkered. So, based lang sa atong makita, ma-identify nato siya unsa siya nga eskwelahan gikan. Amen? Based pud sa atong mga works, binuhatan, sininaan, makita pud og unsa ta. Because our word, our works, and the way we dress ourselves speak about you. Na-promote ba nako si Lord sa ako ang sininaan?
Na-promote ba nako si Lord the way I talk to my friends or to my employer or employee? Naabay higayon nga na-share nako si Lord, dili man siguro directly, but how I speak, how I compose myself, how you are identified. Amen. Daghan kay mga Kristohanon karon, kung masagol sa kadaghanan, dili na nimo mailhan og Kristohanon. No? Kay pag uso og pinakigot, kigot pud ang Kristohanon. So pag tan-aw sa imuha, generally murag dili siguro nato ma-promote si Christ anang pinakigot. You know what I'm saying? I'm not may conservative siguro si Pastor, but ingon ni Pastor Chuchi gabi, whether you eat or drink, it is for the glory of God. Samot na sa atong sininaan. Kay mugawas biya ta. Makita nila og kinsa bagyod ang ato ang Dios. Amen. So let's go. Number 1. Gitawag ta diri sa Ginoo sa pagkakahayag tungod kay this world is very dark. The call that you are the light. Kabalutang ngit-ngit kay ning kalibutan because of sin, because of compromise, because of pain, because of lies, because of hopelessness, and God says, you are the light. Ngit-ngit magud kay ning kalibutan na, kabantay mo sa light. There was one time nga nagbisita ko sa akong lula, wala pay uso ang kuryente dito sa ilaha. So gabi na gid kalayo tong lugar no, kay wa may uso ang kuryente. Yo sa inyo siguro nag-enjoy na mo bumbilya, ang dito sa iya wala pa. Katry mo og katong lampara, katubitang gas, unya ka nang inigsindi nimo sa gas, inikabuntag, inigpanghingog mo nimo, magkaitom, magkaanuos imong ilong, kaagi mi ana. So kung wala ka kaagi ana, rich kid. Pero kami nakaagi mi ana no, nga kanang matinuod jud ba yan na, kanang inig-ana nimo sa imong ilong, hala nangitom jud siya, kay ang anuos man, kay ang aso-aso ba yan na siya. No, pero gamay ra kaayo na nga suga, pero in the presence of the light, ma-disperse niya ang kangit-ngit. Natulog na ko niya kay mag-off man kay para makatipid og gas pag off tibuok gabi mga igsoon wa jud lain tulog kay naaman koy kanang gitawag og ako na lang magdiagnose ang kaugalingon no. Kanang claustrophobic ko ba, kanang dili ko gusto og enclosed nya, dili ko gusto og kanang totally dark. Dapat na lang jud koy makita nga bisag gamay lang gid kay nga murag aninipot kay murag ma-okay na akong gibati. Wala jud, as in totally dark, pitch black. Bisag unsaon nimo kani matawa jud kay makita, basta ang ako ang kasing-kasing mura ko ganang gi datugan, wa ko'y tarong tulog. Kaya ang ako dapat na alam jud kay makita nga kahayag. You see unsa ka powerful ang light nga sa kangit-ngit kung natin makita nga gamay kahayag, it gives hope. It symbolizes that light gives hope. Mao nang ingon si Lord, you are the light of the world. Tungod kay, kung mag-istorya siguro mo sa inyong mga friends, wala na gipaglao, mga atong gobyerno, mao na gid ni. Mao na niya ang korupsyon, pulos mga negative bitaw. Pero how would you deal with it as a Christian? How would you tell them that there is always hope? Mahal ng mga palitunon, wala na gini payabon ang negosyo. How will you encourage them being the light nga gi-assign ni Lord on that particular area? Nagtuot tayo mga igsuon nga murag aksidente lang asa ta nagpuyo, aksidente lang asa ta nagtrabaho, aksidente lang asa ta karon, but I know, you know what? Wala aksidente sa Ginoo. O gibutang ka diha nga lugar in a particular time, in a particular place for a specific assignment. And what is that assignment? To give light. Mahimong kahayag. Dili mudugang sa problema. Sa ako nang ginaingon, nanapod ni siya. Kanabitang iniabot nato. Ay, salamat na siya. Kanang ana ba ang tao no? Dili kay naanapod ni. Buot pa sa buot, wala ka na himong kahayag. Pero pag wanted gani ka, meaning you are the light and the salt. Now, ato ta karon sa purpose of light. The purpose of light, number 1, it reveals. Di ba? Pag naay mahulog, labi naghapon na, nya maglisod na pananaw, kay upat na ang kalimutaw. Moingon din tag, kuha flashlight, kuha suga. Why? Because light reveals og naa. Uy, ay sag naog ya, kay basi makatamak ang mga bitin. Magkuha sa tagsuga. You see? Light reveals. Daghan kaayo karon atong mga kaila, kauban sa balay maybe, kauban niyo sa matag adlaw. Dili man siguro literal, but many of those people are walking going to hell. O wala tay gihimo. We are not telling them nga, uy, naay hell. Mura ba
Na ay deep excavation dito, kita na ka, o niya, gitan-aw ra nimo, sige, 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 mahulog dyan ka niya ron. You see, kabalo tangan ay hell, kabalo ba ta? But did we warn them? Nabatay gihimo nga warning for them. Nga naman, light reveals, and this is your purpose, our purpose. We need to warn the people. Ikaduha, it guides. Atras tagamay sa it reveals. Kani bitong, sorry kayo ha, pero ato lang ning agian. Kana manggong, ang sitwasyon sa itong kasing-kasing, ma-reveal na siya sa ato ang outward appearance. Sa una mga ako ang experience, depende na sa inyo. Sa una, hilig ko magpantalon og tattered. Kanang tattered bag. Tuyoon yun ako gisi. Nyatahian po sila room. O ipakita gid ako akong paa, mura pag puti. Ano, mga bata-bata pa to nga years sa college days pa to. One time, ayo sa pastor nga nag-preach, naa siya diri karon sa Foursquare, ninong pud na namo. Ingon siya. Before pa na nimo gisuot, nahuman na si imong kasing-kasing. Basta kabalo ko may igsuon, mura gid siya og kanang espada nga niigo gid sa akong kasing-kasing. Wala man ko niya gi-istorya one-on-one. Nag-ingkod rapod ko sama ani, pero pag preach niya sa word, mura gid ni igo sa akong kasing-kasing. Basta pag uli, naman gid ako asawa, buhi pa man ni, ginhawa pa. Ang tanan nako nga tattered nga pantalon, gidispose gid nako. Wala ko nag-convince sa uban, but it is my personal nga ningon ko, tama no yang gingon no. Before ni nako gisuot, nahuman na ni sa kasing-kasing. I-check niyo sa Google, unsay origin sa tattered jeans? It means rebellion. Sundog-sundog biya ta usahay, wa ta kabalog unsay origin ni ana. It means rebellion. Mao nang katong mga tattered jeans putlon himog short. Kanamang it reveals. Example, pag uban kanila, uy, sa una mo inom pa, manikaron dili naman, anong meron? Kristohano naman good na. O, see? Nahimo kang kahayag. Uy, sa una kay, puok manikaayo, karon kay, sexy gyapon siya, pero modest na. Anong meron? Kristohano naman good na, taga BGC naman good na. May kalainan. Kaya ang gusto ni Lord, mahimo man tang light, so darkness maning kalibutan, gusto niya, pinasahi ka. Ayaw lang po pagbutang dig mga balibo-balibo kay murag lain naman po na siya nga pinasay. Kanang unique ka ba in a way nga decent, modest, gwapa gyapon. Amen. Lingay mo katapat, ikaw yan. Di ba? Ano ba? Kabalo mo na experience na ako sa college pa ko, it was my classmate, ana siya sa kuha. Kani laging Kristohanon nga magsakay-sakay tag mga green jokes. That was me before. Di na lang tamo yung laing experience, my experience. Hala, grabe yun, mga istorya. Hala, grabe katawa-katawa. Naa dito sa corner, naghilom-hilom. Kristohanon po, gigamit yun sa Ginoo. Ingon din siya. Tanaw siya sa kwa. Kanang sakit dito kanya tanaw. Alan siya. Di ba pastor ka? Ano inana makami istorya? Bang! Basta mura dyan kong na-headshot yun. From that moment on, nag-ingon dyan ko, mag-ignay dyan ko sa ako ang kaugalingon. Because bisag asa ka mato, mailhan o makita ka because you are the light of the earth. Amen. Kanang atong behavior nga pag ingat awa, may nakakita sa ko, bitaw si Pastor Drea, pero na nag-sight sa imo tulay, lo. Kita day kita ana. And many people na backslide tungod ra pud sa behavior sa mga Kristohanon. Pero wala na diri no. Huy na wala di ay. Okay, number 3. It dispels darkness. Kana bang ang imong presensya mahimo kang standard? Katong giingon ako last Sunday nga, uy, ayaw mo gara-gara kay kana ra ba siya di ra ba naganahan og binastos. Kana bang sa imong palang presensya wala man kana istorya nga dili ka ganahan, pero pag naang imong presensya it calls for respect. Uy, kana si Sir di ra ba na siya gusto og late. Uy, kana si Sir di ra ba na gusto og kana mga putyo-putyo nga mga result, gusto gyud na siya og hanay ba gyud tanan. Kana bang ang imong presensya, you don't need to preach, but your presence calls for them nga magtarong sila. That is us. Nga kining kalibutan na matarong pinaagis atong kinabuhi. Pero pag tan-aw, Kristohano na. Murag lahi man. Questionable man. Pero ginamayin ta ni Lord, you are the light of the earth. Amen. Ikatulo, the example that Jesus gave. The city on a hill. Sa unang panahon, kasagaran yun sa mga city, ilag yung ilocate sa taas. For the purpose nga kadtong nanggi journey, makatuod dayon og dali. Kay kung itago nimo, magliso sila pangita. Di ba kanang long kaay nga walk nato nya pagkakita nato, uy, hala, hayag na murag. Diha na siguro ang ato ang kuan, kanang terminal. Diha na siguro ta mo abot. Murag na excitement sa tong kasing-kasing makita tagtapok sa mga tao.
So sa unang panahon, ginabutang ang city kung asa ang taas. And then ang second yung example, yun siya, walay magdagkot, grabe ka Bisaya, no, dagkot, sindi. Walay magsindi og suga nga iyang ibutang sa sulod. O kita ba magsuga nato diri sa simbahan nga nasa tiil? Wala no, kasagaran nakahang. Sa una balik ta, naay sa amo ang balay nga murag altar-altar, pero dili to siya butanganan og mga kuanha unsa-unsa. Katong altar, ang purpose adto nga ang amo ang suga didto ibutang pagagabi aron mas masugaan ang tanan. Number 1, ang suga ibutang sa tag-iya sa balay sa lampstand, pero ang suga dili makapili. Nakuha na to? Ingon siya din na ang suga ibutang siya sa candlestick or lampstand. Unsa man ning lampstand? It is a platform sa atong kinabuhi nga kita nay influence. Wala man ko'y platform, sila pastor may tungtungan ng platform. Naatay mga platform. Kaning pagkaamahan is a platform. Be the best father. I-guide sila sa pagsimba. I-guide sila sa maayo nga mga habits. I-guide sila sa maayo nga batasan o character. Being a mother is a platform. You have the influence of your kids. Being a lola is a platform. Kung ano ni number 1 nga tig-spoiled og apo kaning lula og lolo. But lead them in the way of the Lord. Kaning pagiging anak is a platform nga mapakita nimo nga kung ikaw una na himong Kristohanon, mapakita nimo sa imong mga ginikanan nga this is how a Christian should live. Ako kay wa man ko'y platform kay kuan man ko kanang kasambahay man ko. Naagyapon, being a kasambahay is a platform nga kung magpaksiw ka dapat pinalami gud nga pagkapaksiw. Unya pag nagpilo ka, kanang pinilo nga kanang hupid tanan. Makita nimo nga kani si kuno kay nindot og mo trabaho diniyos gyud. You see? Unya kung nakay trabaho, empleyado ka o employer ka, naatay daghan nga platform in which pwede gamiton sa Ginoo nga ang atong kahayag makita diha. So kung asa man mo karon, nag-eskwela man, naamoy kumpanya, naamoy mga negosyo, be the light because there are people looking at you. Don't think of them as, ako'y amo, mga empleyado ra mo, sinuldahan mo. But how about your being a Christian? Na-share ba nato nila? Amen. Naatay platform o kanang platform gibutang sa Ginoo because ang gusto ni Lord that our faith should not be hidden. Kristohanon day ka? Kristohanon ko. Ayaw saba. Panagsara man lagi ta kamakit ang simbahan. Secret agent ko. Naday secret agent nga Kristohanon. Once a year ra mo simba. Pero wala na sa BGC no. Tanan official nga nag-report. Amen? Walay mag-Andre, walay mag-secret agent. Okay. But many Christian, labi na ning mga estudyante, pag abot sa eskwelahan, kung unsay game sa mga classmate, mo go pud sila. Kay dili sila gusto ma-single out nga, kana siya kuan man na, boring na kauban, kay Kristohanon na. Sige, uy, Kristohanon. Mura ba gatong story nga, hinglabay ko nung yawa simbahan. Story ra niya, di story, way resibo ni. Ang isa kay tulog-tulog man pag-ana sa lingi sa mga Kristohanon kay naaman ang sungayan sa pultahan. Nanagan silang tanan. Nabilin tong tulog-tulog. Ayaw siya tulog-tulog diya ha. Pagmata. Anay sila. Sa mga Kristohanon ka? Ako sa una, Kristohanon jog ko. Pero karon trip-trip na lang. I hope nga walay Kristohanon rin nga trip-trip ha. Kani nga itong pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay gid ni ha. Langit ug impierno gid lunod patay kita, hugot gid ni ha. Okay. Kaupat. The command to let your shine. Ingon pa diya sa 16, let your light so shine before men. Kining lighthouse, di man kayo siguro ta familiar, pero dito sa mo anay dito og parola. Ang parola dito kay na may suga, dito pod mag-date ang mga batanon, no? The multi-purpose. Ang purpose aning lighthouse is duha. To warn the ship for the hazard, kay basig mo igo siya sa mga reefs, that is number 1. Ang ikaduha niya nga purpose is to guide the ship to safety to the harbor. No, grabe ang purpose, no? Nag-standby ra na siya, di man na muliyok ang lighthouse. Pero ang iyang kahayag, magsige og rotate, nag-warn siya sa mga ship nga, oy, naay reefs diri ang hazard para ninyo, dangerous. Makabalo ang nasa ship. And then, ikaduha, mag-guide niya to safety.
Ingon ana dapat atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi must serve as a warning, labi na adtong mga wala nangalagad sa Ginoo, that there is hell. And it will lead those people nga atong nakauban to Christ. How are we going to lead? Wala may GPS siguro ani padung og langit. Wala ba siguro yung mapa ni padung langit? Show them how you live. Ipakita lang. Ay, sige wali-wali ang daghan ng mga wali-wali. Pasag din sa pastor ana mo wali kay iyan ang trabaho. Ang imong trabaho is to show them how to live a righteous life. Dili ta mahimong, hoy, kada sayop na. Hoy, kada sayop na ng spiritual police bitaw. We don't need spiritual police here. That's the work of the Holy Spirit. Ang atuwa is we just live the life in a godly way. Nga sila mamanghag, unsa man day na ano. Kagulyang naman ang kalibutan, relax ra lagi ni siya. Ay, kay na ay Ginoo. Hoy nga ingon ani siya, di lagi siya mo react bisag inaani ng kagulyang. Ay, kay na ay Ginoo. Hoy nga mo pasaylo man na siya nga bisag grabe naman tong gihimo sa iya, murag di naman gito dapat ikapasaylo. Pero ni pasaylo gid siya. Ay, kay Kristohanon. We don't need to preach. We just need to show them the life God intends us to live. Amen. Naingon siya din na sa verse, let your light so shine. Mo nang called to shine the brightest. Kay wala siya niingon diha nga to shine lang. Nai-intensifier. So, kay daghag kahayag niining kalibutan na. Ingon pa, not all that shines are diamonds. Ang uban, metallic foil lang. Mo shine yapon, walay value. Pero ingon si Lord, let your light so shine. Kana bang muhimo ta sa buluhaton nga bisag walay ni tan-aw, walay nagmonitor sa ato, we're doing it for the glory of the Lord. Bisag ang atong ginahimo is unrecognized until today. Maybe ginahimo nimo for 10 years na, for 20 years na, wa man jud ko na-appreciate pastor, wa man jud ko na-appreciate ani nga church, but then you're doing it for the Lord. Ingon siya, just let your light so shine. Keep it shining. Nganingon siya dito that they may see your good work. Kuya no, ang pagpasigas atong kinabuhi kay pasigahan nato ni sila. Kwintasan ako nigdako kay nga bulawan. Kita gid lang nga I am blessed. Pwede naman po na. Okay naman po na siya. Pero dili na mo i-require ni Lord, no? Yung pa sa akong bata, baktas mi dito bagi kas corner. Lord, thank you sa car. Nilingi ko, nahimuot ko nagtanaw niya siya nga. Mas shiny pa na nga car ang amo Lord. Ano mingon si Pastor Ed nga, wow, mas shiny lagi ang inyong car. Kung saan nga car nga tuwalo siya, Lamborghini. Uy, kakuyaw. Magsugod na sila kung palitan ng tambutso sa una. Kaya gusto niyo ka ng shiny gidaw kayo. You know, usahay mo possess tag mga property to let the people see nga, uy, ingon ani ta kaing grande, pero dili na maoy gi-require ni Lord sa tua. He wants us to have that work that is heavenward. Work that is credited to heaven. Dili katong work that will turn to ashes. Ingon siya, that they may see your good work. Kapoy manggid kay Lord. Uy, kining magpakitang tao, mapakitang pagkabuutan Lord. Kapoy kay kung mapakita kag buutan Lord. Daog-daogon pug ka Lord. Kapoy di ba? Pero ningon ang pulong sa Ginoo, do not be weary in doing good, because in due time, when the time is right, you will reap the reward. Ang imo, ikaw ramang gihapoy mo dawat sa tanang reward. Now, let them see your good work so that they will glorify. O dili dito magpabuutan-buutan, manilig sa simbahan, manglabag kortina, aron niya inong tanga, uy, kabuutan sister, kamaayo ni brother. No, not that one. Ingon sila dito, muhimo tag maayo, aron matudlo nato sila nga naghimo kog maayo. Why? Because niya. Naghimo ko ani nga mga sacrifice until now because niya. Nganong nagapasaylo ko, nganong inani ko, napaubos ko, bisag na ako'y karapatan because niya. Our lives must be pointing to God. Kitatag ka ng kumpas, bisag unsawag tuyok-tuyok ng kumpas, mo point yun na siya sa north or south. Ang atong kinabuhi ng nanapod. Bisag unsawag tagtuyok-tuyok sa ning kalibutan na problema, kawala doon, mga balatian, circumstances, our lives must be pointing towards Christ. Let your light so shine. This world is so dark and many people nangapkapug-asa na tapadulong ani. Ang sa may atong buhaton ani, you must be the guiding light to say, this is the way, the truth, and the life. Adto takang Kristo. Amen. Sa atong pagpangalagad,
kanang suga nga sige og siga, matingala ka na pa may gas sa sulod, pero muhinay ang kalayo. Kabantay mo ato mga mami katong murag naay mag-develop sa iyang wick sa iyang pabilo katong magbutoy-butoy unsay tawag ana? Murag naay agipo, naay ka na bang itom o kinahanglan i-trim mo na giingon sa Bible, trim your wick. I-trim to nimo to kay aron nga musiga na pud siya kusog. Kay usay sa atong pagpangalagad kapuyon ta. Kapuyon man ko sig sayo atong simbahan, mao ra man gihapon. Kapuyon naman ko sig opiring kay mao ra man gihapon. Kapuyon naman ko sig himog inom ani maayo, kapuyon naman ko. Igsoon, trim your wick. Kay sa kadugayan nato og siga maweri gid ta. But we need to trim our wick. Why? So that God will receive all the glory and honor in our lives. Bless kay ta kay dili ang angels mo giingnan sa Ginoo nga you are the light. Bless kay ta kay dili ang mga politicians ang giingon you are the light. But God is pointing to whoever who believes in Him, you are the light. Show your light. Show them your lives. Ayaw pag-confine sa imong kinabuhi nga kanang tago ra ka perminti kay walay light nga tinaguan. Ang light kinahanglan ni dayag gid niya ang iyang pag mo na matingala bitaw ta nga sa unang wa ko nagkristohanon wa man koy problema. Karon nagkristohanon ko na daghan naman akong problema. Of course kay you are changing the other side. Sa una teammate man mo, karon kay nagkristohanon naman ka so daghan na opposition sa imong kinabuhi. Og makita ako na lang gid perminti makita. Of course because you are the light. Kadaghan diri ang ano ako jud because you are the light. Og dapat iput na to sa mind nga kung makit-an man ta, mas spotlight man ta, kanang dili makauulaw ang ato ang gihimo. Nindot ang atong behavior. Nindot ang ato ang posture. Because we are an ambassador of Christ. When we go to an establishment, when we go anywhere, when we go out from your house, you're not just representing your family or your family name. You're representing Christ. Di man siguro mag-insert pareho na ako. Pero just look to become like Christ. No? Christ-likeness. Lastly, shine in your family. Sa imong asawa, sa imong mga anak, shine in your workplace. Shine in your community. Sa inyong mga silingan, nindot batag mga relationship. Shine in your church. Inig, human sa service, smile sa ta, mangumusta ta. You know what? Gamay lang kaayo nga butang ka nang mangumusta ka, it makes a difference. There was one person that I have asked, kumusta man ka? Huy, nindit so hilak. Then I prayed. You see, a little thing lang nga pagpangumusta. Dili na mag-require og money. It won't require long time. Pag kumusta lang, sabi, kumusta man ka karon? Kaya na nato. Okay ra kay na. It keeps our light shining. Shine in every season. Season sa kalisod, season sa kanaa, season sa kapobrehon, kadato, season sa kasubo o kalipay. Keep your light shining. Why? Because in shining, you are glorifying God. And the people that surrounds you will see and glorify our God, the God that you serve. Once again, you are the light of the world. Let us pray. Lord, we thank you for reminding us again of our purpose. We are the salt. It means that people that come closer to us will experience. And we are the light that even those people from afar or from the distance will see the Jesus that we have, the God that we have. Lord, let our family in BGC be reminded again of our purpose, and not just be reminded, but to act and do our purpose. But one, Lord God, is walking in darkness. But one, Lord, is full of sin, compromise, bitterness, depression, maybe anxiety to some. And many people, Lord God, are walking as though walay future, but then, Lord, hell is real. And it is our work, Lord God, to call them, to call their attention that there is hope in Jesus, that Jesus is calling them for hope, and that Jesus is calling them for heaven. And Lord, they will not find Jesus if we will not be letting our light shine. Help us, Lord, to shine even more in our family, in the community where we work, in this church, Lord God.
sa asa man mi moadto, pasag di nga makita nila, Lord, ang amo ang Kristo nga gialagaran. Help us, Lord, reform our lives, transform our lives to become more like you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen.